Great morning, malayang puso. Ayan, nandito naman po tayo sa ating hapagkainan. At tayo ngayon ay mag-aalmusal. Yes, first meal natin to ngayon, mga kamalayang puso. At pang 1 month and 10 days na natin, mga kamalayang puso, sa low carb diet. At ang ating breakfast for today ay grilled chicken, then ginisang ampalaya. Yan. Yung inihaw na manok, sariling timpla ko to, mga kamalayang puso. Bawang, paminta, kalamansi, saka kunting asin. Tapos binabad ko siya ng 24 hours. Yan, binabad ko siya ng 24 hours para yung lasa ng kalamansi ay manuot sa laman ng manok. Then naggisa tayo ng kalamansi ng ampalaya. Ang lasa kaya nung ginisang kalamansi. Gisa tayo ng ampalaya, nilagyan natin ng itlog. Wala siyang karne, itlog lang. Tulad pa rin ng dati, wala tayong ginagamit na seasoning, kaya natural na pampalasa na ginamit natin. Salt and pepper, bawang, bawang, sibuyas, kamatis. Yan. At ito siling green. Ito siling green ay di siya masyadong maanghang, kaya masarap papakin. Ayan. Sa low carb diet, mga kamalayang puso, hindi mo rin dapat kalimutang mag-exercise. Sabi ko nga nung nakaraan, light exercise lang ang gawin natin para hindi mabigla yung ating katawan. At sa pag-low carb naman, kailangan mo rin talaga magpalabas din ng pawis. Yan, kailangan pawisan ka. So pamamagitan ng exercise. Ang pinakasimpleng exercise, mga kamalayang puso, ay ang paglalakad, walking. The best na exercise na yun, lalo na pag umaga, pasikat pa lang yung araw. Napakaganda ng exercise na yun. Pero kung walang araw sa umaga sa bahay, pwede tayo ma-exercise. Kahit walang weight na bubuhatin, igalaw mo yung mga katawan mo. Warm up na exercise, 1 hour kung painit. Napakaganda nun, papawisan ka rin nun, mga kamalayang puso. Magalaw yung katawan mo, ikutin mo yung kamay, yung baywang, yung ulo, para yung mga unat, mga liig natin, yung balikat. Yun, napakagandang exercise na yun, lalong lalo na sa may mga sa katulad kong tinamaan ng stroke o ng mild stroke. Kailangan unatin nyo yung mga tinamaang parte ng katawan nyo para bumalik siya sa normal. Kasi kung hayaan mo lang yan, gamot ka lang ng gamot, hindi ka naman nag-exercise, hindi mo inuunat, ay napakabagal ng ng recovery. Kailangan
ito pa lang kailangan nasa mindset mo na babalik ka sa normal mong lakas. Kailangan ilagay mo yun sa isip mo. Pag hindi mo yun nilagay, parang inisip mo ay parusa sa iyo ng tadhana, lalo mong ini-stress yung sarili mo. Kailangan positive thinking ka. Yung isip po ay paganahin mo, hindi yung i-stuck mo lang yung isip mo na ganito nangyari sa akin, ganyan ang nangyari sa akin. Kailangan maging positibo ka lagi, mga kamalayang puso. Yan. Huwag mong i-stress ang sarili mo dahil may nangyari sa yung hindi maganda sa yung sa yung pangangatawan, sa physical na pangangatawan na may nangyari sa iyo. Hayaan mo na yung buhay mo. Kailangan positive ka. Pagising mo sa umaga, magpasalamat dahil ginising ka pa ng Panginoon. Isang magandang blessing na yon, napaka-important blessing na yon. Kaya smile. Pagkagising sa umaga, smile and say thank you to the Lord. Then makikita mo na magiging positive yung umaga mo. Kung ano yung magpapasayo sa iyo, mag-exercise. Kung kumanta ka para ma-exercise yung yung pangangatawan mo, diba? Kasi karamihan ng mga na-stroke, lalong malala, hindi ka na wala nang boses na mailalabas sa'yo. Diba? Hirap ka na magsalita. Pero kung nagbibigyan ka pa ng pagkakataon, katulad sa akin nung una, bulol, nangungungo, pinilit nating i-exercise yung dila na ilabas, pababa, pataas, pati yung panga ginagalaw. Isang part ng exercise din yun. Huwag mong hayaan sarili mo, huwag kang magmukmuk. Usually nung unang kwento ko na rin sa inyo, mga kamalayang puso, nung una ang side effect sa akin, ang bilis ko makalimot. Yung bagay na hawak-hawak ko, nalilimutan ko saan ko inilalagay, nawala sa isip ko. Kaya marami akong mga na nawala sa isip ko, nawala talaga. Hindi ko alam yung kung naiiwanan ko sa kung saan ko pinuntahan, naiiwanan ko, hindi ko na naaalam. Kasi naging makakalimutin. Sabi ko, inisip ko sa gamot siguro yun, yung mga iniinom natin. Tapos naiirita ako, ang bilis kong magalit, naiirita, naiinis, naiirita ako lagi. Parang gusto ko lagi mag-isa, so wala sa akin tumitingin. Pero napaka-negative pala ng ganun. Negative pala yung ganung pag-uugali, ganung attitude. Napaka-negative. Pero pag-isip-isip din natin na hindi pala talaga ganun. Naisishare ko lang ito, mga kamalayang puso. Kaya sinimulan ko na maging positibo. Ayan. Nanood tayo ng mga nag-i-exercise. Kaya natin yun. Siguro makakapag-video po tayo niyan. Bibigay ko sa inyo yung exercise na ginagawa ko, na pinaka-simple pero talaga lalabas ang pawis hanggang sa madadagdagan mo na yung yung iba pang mga exercise, madadagdagan mo. Basta
sa mga nakakaranas dyan ng ah, depresyon, ah, magdasal po tayo. Magdasal po tayo. Nakakaranas karoon ng mga sakit, malubha man yan o mild man yan na sakit, kailangan natin magdasal, kailangan natin maging positibo. Bakit? Hindi ka pa nautas ng biglaan mayroon na nautas isang utas agad, pero binigyan ka pa ng pagkakataon, enjoy mo yung pagkakataon na yun na hindi ka pa ng buhay ng chance, i-enjoy mo yun. Yung ang kapatid ko, tingnan mo, isang banat lang ng atake, patay, di ba? Wala nang chance, talagang sa lupa na ang tungo. Pero ang yung lingkod, dahil karoon pa ng chance, kailangan natin maging positive mindset, positive, walang iba kaya gagawin kundi maging positibo. Kaya yung mga problema, huwag nyong isipin ang problema, hayaan nyong ang problema ang lumayas sa inyong buhay. Ayan, marami na ako siguro sinabi mga Kamalayang Puso, sabi nyo napaka-uwi naman ng Malayang Puso na to. Ayan, magdasal po tayo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito na binigyan po kami ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Bendisyonan mo po itong pagkain na aming kakainin ng aking pamilya. Gawin mo po itong lakas namin at gamot sa aming pong mga nararamdaman sa aming pangkatawan. Ito po ay samot dalangin namin sa iyong bugtong na anak ni si Jesus. Amen. Ayan guys, galmusal na po tayo at naghihintay na ang aking bunsong anak. Bye bye, see you next vlog.